Hello, magandang hapon sa inyo lahat. So, kahapon, 3 beses ako nag-re-upload ng video. Alam niyo ng dahilan. Pag ganon, si YouTube yung dahilan nun. Anyway, mga kababayan ko, so ito, tayo, menos-menos muna tayo sa content ng mga mararahas ha. Pagka may ni-request kayo, although na interesting, ganito mangyayari. Pag may marahas na video kayong i-forward sa akin, hindi ko napapakita yung video, kukomentan ko na ng diretso. Total, napanood nyo naman na yung video eh. Then, ano tayo doon sa issue na may lesser rahas. Anyway, so ito yung most requested video sa akin kahapon, yung si Boy Tapang daw na aresto. Actually, nung una, hindi ko kino-content ito. Kasi, syempre, saktong-sakto April 1, no? Baka mamaya kasi April Fools. April Fools Day. Yun kasi sinasabi ng mga fans. So, hinayaan ko munang maklaro muna ang lahat. Kasi dala na ako eh. Mamaya kasi scripted na naman. Kadalasan, di ba dati, may mga nakukomenta na kung mga vlog. Tapos, malalaman later on na scripted daw. Di ba? Anyway, mga kababayan ko, pakinggan natin to. Ano bang issue nito? May isa pang kontrobersyal na vlogger. Inaresto si Boy Tapang matapos umanong mambugbog ng kalivin. Ang punot dulo raw Dahil lang ng pananakit, vape. Nasa frontline balitang yan ang aming Visayas correspondent na si John parang babaw naman nun. Vape yung, yung pananakit, yung ugat ng pananakit. Aroa. Sa kulungan ang bagsak ng vlogger na si Ronnie Suwan o mas kilala sa tawag na Boy Tapang. Arestado siya sa paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Ayon sa Alcoy Police, Lunes ng gabi nang ireklamo si Boy Tapang ng kanyang 21 anyos na German-Filipino partner dahil sa pambubugbog. Ang punot dulo raw, vape. Pasa kasi dito siya eh. Dito, right side. At dito sa may shoulder niya. Nakita kasi siya ni Boy Tapang yung mga gamit niya doon sa bahay na may vape. May vape siya ba? Yan. Ang babaw naman nun. Pero mamaya, magiging fair naman ako sa magiging opinion ko kay Boy Siguro Tapang. niya gusto sir na mag-vape yung babae. Inamin ni Boy Tapang na sinita niya ang kanyang partner dahil sa vape. Sinabi ko sa kanya na, ba't ka pa nagbe-vape? Ako wala kasi akong busy, di ako nanigarilyo, di ako nagbe-vape. Nagiinom pag may okasyon nila lang. So sinabihan ko siya hanggang doon napunta sa palitan ng mga maanghang na salita. Hanggang lumala. 1 taon nang magkarelasyon ang dalawa. Ayon sa vlogger, normal lang sa magkarelasyon ang kanilang naging away. Pero itinanggi niyang pinagbuhatan niya ng kamay ang partner. Kaya tignan, iharap ko dito yung partner ko sa inyo. Wala kayong makitang sugat sa mukha niya, pasa sa mukha niya. Sa katawan lang. Kaya kaya ka napakulong kasi may medical legal yun eh. Hindi mo pwedeng, di ba? Kaya kayo, halimbawa pag nasaktan kayo, hindi lang sa partner nyo, nagkaroon kayo ng sa daan, yung parang, di pagkakaunawaan sa daan, yung mga road rage, nagkasuntukan, medical legal kasi importante kasi yun ang magiging evidence na talagang meron kang injury. Siguro, kung pabubulaanan mo yun, sinakta ng partner mo yung sarili niya? Hindi naman siguro, yun Boy Tapang. Kaya nga nagkaroon ng probable cause na ikulong ka eh. Actually, pa yan, magpo-file pa sa fiscal yan, di ba? Tingnan natin doon. Kalibuto. Napaka-ganda ng kutis ng misis ko. Natatawa na nga lang daw siya sa issue. Ba't hinuli ka? Di ba? Dito ng partner ko sa'yo, papaanoin ko dito sa inyo. Papaharap. I don't know, pakiklaro ba yon? Di ba pagka ganyan, pagka hinuli siya, kailangan may medical legal, yung quote-unquote na biktima niya. Kasi kung hindi naman pwedeng hulihin ka ng wala lang eh. Sa bagay, pwedeng i-complain doon na kasi part din sa bawsi yung yung verbal abuse eh, no? Baka yun doon ka doon ka sumabit. Not necessarily na saktan mo yung partner mo. Basta verbal abuse pwede na yata, 'di ba? Mga law expert diyan.
Kasama yun, di ba? Emotional abuse. Huwag na, baka ma-jowa reveal ko pa, sa news pa talaga. Ano sabi? Kasi papaanoin ko dito sa inyo, papaharap ko sa inyo, huwag na, baka ma-jowa reveal ko pa, sa news pa talaga. Oh, sa vlog ko na lang para hati-hati earnings ba? Vlog pa rin yung nasa isip eh, no? Ayos din to si Boss Tapang, si Boy Tapang eh, no? Sa vlog na rin daw para daw sa earnings din. Hindi, sa totoo lang, hindi kadalasan kinikriticize nila, para sa views lang yun eh, para sa views lang eh. Pati yung pagva-vlog ko, pag halimbawa nagde-debunk ako, ginagawa mo lang para may views ka lang eh. Para may views ka lang eh. Tandaan nyo mga men, yung mga dinidebunk ko sa gabi na mga peking ghost hunter or nire-reactan ko na tutol sa paniniwala nyo. Kadalasan, ang pang-ano nyo sa akin, para sa views, tandaan nyo, walang masama na mag-earn sa YouTube. Wala namang wala namang kaso yun eh, na kumita ka sa YouTube, kahit saan tayo makapunta. Kaya hindi ko naiintindihan yung sinasabi na para sa views, di ba? Ang masama, yung lulukuhin mo yung tao para sa views. Di ba? Or sa case na ito ni Boy Tapang, baka naman kasi ayaw ng partner mo na i-YouTube yan. Choice kasi nila yan kung i-YouTube nila yan o hindi. Kung i-expose nila sa social media o hindi eh. 'Di ba? Kung sa views lang ni Boy Tapang 'yun, wala namang masama doon as long as na nag-a-agree yung partner niya na i-YouTube na lang nila parehas or i-social media nila parehas yung issue nila. Choice nila 'yun eh. Now, wag nyo rin pababawalan yung mga makikisawsaw kasi ipipublic nila yung issue. Kasi sometimes, yung mga fans na ito mga to, hindi naiintindihan eh. Halimbawa, nagpukpukan ng kaldero si Boy Tapang, pati partner niya, no? Tapos, re-react ng mga ibang, na pangit yung reaction dun sa idol nila. Ito, madalas ko naranasan eh. Ba't mo kasi pinakikialaman? Dapat hindi mo pinapakialaman. Di sana hindi nila pinpublic. 'Di ba? Gamitin niyo din ang utak niyo mga followers. Hindi sana nila pinpublic. Ngayon, pag nilabas ito katulad ng sinasabi ni Boy Tapang sa YouTube, pag-uusapan talaga ng tao 'yan sa ayaw mo at sa gusto. Kasi pinpublic nila eh. Tandaan niyo, public figure sila. Hindi naman ganito ang nangyari eh. Yung halimbawa, pribado nilang away 'yon, tapos biglang kukunin ng iba, tapos isisiwalat sa publiko. 'Yon ang hindi pwede. Di ba? Oh, sa vlog ko na lang para hati-hati earnings ba? Sinubukan naming kunin ang panig ng partner ni Boy Tapang pero hindi siya humarap sa amin. No, di ba? Pag hindi humarap sa inyo, yun ang wag niyong pilitin. Di ba? Kaya ang content ng natin, yung nilabas ni Boy Tapang sa publiko, nagsalita siya sa public eh. Nailathala ito sa public eh. Yun ang pakikialaman natin. Wag na yung ayaw. Di ba? Now, halimbawa, ayaw niya halimbawa, katulad nung sa boso-boso yung nangyari. Let's say ayaw naman nung mga sangkot doon na i-vlog sila. Ang problema na ilabas sa news eh. Ang re-reactan lang natin yung nailabas sa news. Doon tayo magbabase sa nilabas sa news. Nasa public kasi yun eh. Pero yung personal na buhay ng mga yung mga sangkot doon sa boso-boso, halimbawa, yung siya ay may history ng hindi totoo, for example, halimbawa, ibang example na lang. Halimbawa, si Vegeta na sangkot sa gulo sa Marilake, 'di ba? Ang pag-uusapan lahat ng natin yung pagkakasangkot sa gulo ni Vegeta sa Marilake. Yun lang ang naisa publiko eh. Now, yung mga tungkol sa personal na buhay ni Vegeta, kasi nakikita ko ang mali. Yung nilalabas na ng tao, yung mga personal pictures nung nung sangkot sa boso-boso eh. Yun na yung mali. Wala na kasi sa publiko yun, kinalkal nila yun eh. Diba? Tapos nilagyan nila ng caption na ako nga pala yung sumbongero na na dahil sa akin napahamak yung tatay. Kasi hindi mo na dapat ginagawa yun eh. Doon lang tayo doon sa may mismong pangyayari. Mga personal buhay nila
ni Vegeta. Halimbawa, kung si Vegeta man ay dating drug pusher nung araw, wag mo na ilalabas yon kasi hindi na yun, hindi nakasama yun sa issue. 'Di ba? Malayong-malayo na ito sa pinag-uusapan. Sana naiintindihan yung mga rules, no? Kung ano yung nilabas sa public, yun lang ang pag-uusapan. Kailangan kasi maiklaro ko yan eh. Kadalasan yan na lang sinasabi, nakikialam ka kasi, nakikiano ka. Tangina nyo, kayo nga, nagko-comment sa akin, di ko kayo binabawalan eh. Tapos ako aawayin nyo pag kinukomment. Hindi lang papabor sa inyo yung sinasabi, di ba? Napag-alaman din ng Alcoy Police sa dati raw ginulpi ng vlogger ang kanyang partner habang nagbubuntis. No, yung history na yan, naisabi rin sa publiko nung pulis, pwede na natin pag-usapan. Ngayon, kung ayaw ni Boy Tapang maungkat yung history, ang sisihin niya itong pulis na nagsabi ng history. Di ba? Pero nagkapatawaran ang dalawa. Kanina, nagain si Boy Tapang ng piyansang 3,000 piso para Liit lang, makalaya. Nagdesisyon na rin ang kanyang partner na huwag nang ituloy ang reklamo. Sampalok. Kasagsagan, pandemya Barya lang yun. Mayaman ito si Boy Tapang eh. Barya lang yung... ng makilala. Kaya lang, ito sana naiintindihan nyo, no? Let's say kaya naman yung piyansa, pero yung kahihiyan ba na malaman ng tao na nambugbog ka? 'Di ba? Yun ang yun ang hindi mo pwedeng bayaran doon. Yes, makakalaya ka yung kaso, pero nalaman ng tao na nambugbog ka. Sa credibility mo kasi iyon eh. Tsaka sa sa reputasyon mo kasi iyon eh. Yun ang hindi mababawi ng pera mo. Yung pagkakulong mo, makakalaya ka kasi mapera ka eh. Pero yung magiging tingin na ng tao sa'yo, hindi na mababago yun. Si Boy Tapang, ganyan ang badsag sa kanya dahil sa kanyang kakaibang content ng pagkain ng hollow blocks, bahay pukyutan ng bubuyog at dumi ng hayop. Nasita na noon ng Bangko Sentral ng Pilipinas si Boy Tapang matapos magpalipad ng saranggolang gawa sa pera nang hingi siya ng paumanhin noon sa BSP. Nagbabalita mula sa Frontline, Jan Arua, News 5 Now, pag-uusapan naman natin yung kung bakit sila nag-away. Sometimes napapansin ko sa mga babae kasi, huwag kayong magagalit ha. Huwag kayong magagalit. Sometimes kayo napakatigas kasi ng ulo nyo pag pinagsasabihan. Inuulit ko, mali pa rin naman yung ginawa ni Boy Tapang. Kung nanakit man siya, mali yun. Diba? Pero gusto ko intindihin kung bakit naging ganun yung action ni Boy Tapang. Ito kasi yun mga men. Kayo mga babae, pag pinagsasabihan kayo, kasi kayo eh, minsan mayabang kayo eh. Kasi alam nyo, dahil babae kayo, hindi kayo papatulan, feeling nyo, kaya nyong under-underin yung mga lalaki dahil dun nga sa factor na hindi kayo papatulan dahil syempre pag pinatulan kayo, magiging masama ang lalaki. Pero sometimes, pag pinagsasabihan kayo, makinig din kayo. Unang-una, hindi naman para sa lalaki din yung sinasabi sa inyo. Oy, mga babae, makinig kayo ha. Hindi naman para sa amin yon kung halimbawa pagsasabihan kayo. Para sa inyo din yon. Dahil sa lakas ng loob nyo na hindi kayo papatulan at hindi dapat kayo patulan, minsan maangas pa kayo pag pinagsabihan. Minsan bastos pa kayong sumagot. Nagagalit na ba kayo sa akin? Totoo, di ba? Pag pinapagsabihan kayo, oy, wag kang ganyan magsuot. 'Di ba? Wag kang magsuot ng sexy na ganyan. Pinapakiusapan ka naman. Hindi, ano masama sa minamanya ka na ng mga lalaki, wag kang magsuot ng ganyan, please. 'Di ba? Kung ano yung nakikita ng mga lalaki sa'yo, akin lang dapat 'yan. Hindi. Matigas ang ulo nyo dahil alam niyo hindi kayo papatulan. Until such time na mapahamak na kayo. Pag napahamak kayo, magde-demand naman kayo na ipagtanggol kayo. Di ba? Mga babae. Kaya sometimes, hindi na mapipigilan na lumampas na sa limitasyon yung pasensya ng lalaki. Pero mali pa rin nasaktan kayo. Di ba? Never na never dapat yon.
Pero sana unawain nyo pag nataasan kayo ng boses or nasigawan kayo or napamura yung lalaki sa sobrang tigas ng ulo nyo, intindihin nyo din. Kasi napakatigas talaga ng ulo nyo. Hindi naman sira ulo yung lalaki na bigla na lang magwawala ng wala lang. 'Di ba? Isipin nyo din sa sarili nyo. Katulad niyan, kung titingnan natin dito sa case ni Boy Tapang, yung pagbe-vape, siguro ayon sa kanya, hindi naman kasi nagsalita yung babae, baka mamaya may deeper meaning pa. Kaya tuloy ang kukunin kong istorya, yung istorya ni Boy Tapang. Ayon kay Boy Tapang, pinagsasabihan ng wag mag-vape, nagbe-vape pa rin. Or kung ano man yung issue do sa vape na yon, matigas ang ulo. 'Di ba? Kung ikaw bilang babae, ginalang mo yung gusto ng partner mo, walang mangyayaring ganyan. Pero inuulit ko, mali pa rin manakit. Pero iintindihin lang natin yung ano ni Boy Tapang, yung kung saan siya nanggaling. Ikaw naman, Boy Tapang, kapag kaganyan, mas maganda hiwalayan mo na lang. Kesa kung alam mong hindi ka pinakikinggan, 'di ba? Hiwalayan mo na lang kaysa ganyan. Natatakot ka ba na wala ka nang ibang makita pa? Kaya hindi mo, kaysa magganyanan kayo, baka dumating ang time, hindi lang pananakit ang magawa mo dyan sa babae, 'di ba? Tsaka control din. Yun lang. Naging patas ako next issue. Ito naman, ano tong issue? Ito, sa tayo, election naman tayo. Ano ba naman to, men? Singit muna tayo bago doon sa pinakulin na. Ito, election. Ano to? Yung sabi ni Willie Rebillame. Thank you very much. Magandang hapon. Ang tanong ko lang, Hebe! Pag nag-away-away kami sa sinalang, tama na, Hebe! 5,000? Pag nag-away kami nila, Tulpo, bigyan ng Jackie Chan. Thank you very much. Hindi, alam ko nagjo-joke lang siya, Pero sa bagay, yun ang edge niya sa ibang kandidato, yung doon siya sumikat eh. Sa bagay, style niya yan, Style niya yan kasi pagka yan ang naiisip ng tao, pwede kasi ma-recall siya habang binoboto eh. Kaya lang, kung ako lang ang campaign manager na ito, pagsasabihan ko ito na ihiwalay niya yung TV personality niya sa kasi pagdating kasi sa politics dapat seryoso eh. Pwede naman magbiro-biro ng pakonti-konti. Kaya lang mas maganda ang unang binibida mo sa tao yung magagawa mo dun sa loob ng Senado. Hindi ganyan. Hindi, baka naman na take out of context lang to. Baka ito siguro nung time na yan medyo boring na yung kasi pagka marami na nagsasalita medyo boring. Siguro pampagising niya lang yan, di ba? Pampagising niya lang yan. Hindi naman natin hindi naman natin napanood yung kabuuan eh. Baka maliit na porsyento lang yan ng speech niya. Pero kung yung buong speech ni Willie Rebillame puro ganyan, di ba? Anong gagawin mo na naman doon? Hindi ko kayo pinipigilan na iboto to, pero ako hindi ko boboto 'yan. Hindi kayo kung gusto nyo, Kung gusto nyo na maano naman ang buong Pilipinas. Mayanig na naman ang buong Pilipinas sa mga kandidato na kagaya niya. Basta ako, sa akin, out ako talaga dyan, Willie Rebillame, si Philip Salvador, Bong Revilla. Although na may experience na si Bong Revilla, pero ayoko talaga. Kasi yung mga ngampanya yung mga yan, lalo na si Bong Revilla, hindi ko naintindihan nga kung bakit nananalo yun eh. Diba? Ito naman, tong susunod na video na to? Lunes! Gusto niyo ba ng puhunan? Mag-ingay ang gusto ng puhunan!
natin ang Vendors Party List dahil ang ganda ng advokasya nito at alam kong makakatulong ito para sa ating lahat. Marami bang nagtitinda rito? Ayan, halos kasi Manila to, alam ko maraming Vendors dito. Yung personality ni Diwata nag-i-improve na, no? Sanay na siya sa pagiging celebrity niya. Kaya naman, lahat ng mga vendors, lahat ng gusto magtinda, lahat ng gusto magkaroon ng puhunan, ibuto niyo po ang Vendors Party List. Sino po dito naka-experience ng clearing? Ako! Ayan. Huwag na ho kayo mag-alala kasi ang Vendors Party List po, magtatayo ho ng Vendors Hub dito para tumaas ang kita, tataas ang turismo, lalaki po ang ekonomiya, hindi lamang ng Maynila, pati na rin Talagang ginagamit ang si Diwata, no? buong Pilipinas. Mayroon ng kakampi ang bawat maninindang Pilipino at ito na po ang Vendors Party List. Kaya naman, subukan natin, ibuto natin at palanunin natin kasi para matulungan tayo. Magandang gabi po, Alunas! Gusto niyo ba ng puhunan? Yung sigaw na gusto nyo ba ng puhunan, hindi ko alam ang konteksto nun eh. Kung ang konteksto nun bibigyan nila ng literal na puhunan ng pera, di ba vote buying yun? Pero kung ang konteksto ng gusto nyo ba ng puhunan ay pag nanalo sila, kasama yan sa magiging layunin nila para sa mga vendors, yung magpautang ng puhunan. 'Di ba? Minsan kasi iniisip ko din yun eh. Ayokong isipin agad na vote buying. Baka naman kasi ang ibig nilang sabihin, pag sila ay nasa pwesto na, magkakaroon ng tsansa yung mga mahirap nating kababayan na magkaroon ng puhunan para sa negosyo nila. Yung magpapautang sila, yung parang sa kooperatiba, parang ganon. Hindi naman masama yon. Pero kung ang ibig sabihin nito ay on the spot na bibigyan nila ng puhunan, gusto nyo ba ng puhunan? Parang bibigyan namin kayo ng puhunan. Parang vote buying yata yan. Di ba? Pero gumagaling si Diwata sa public speaking, ha? Kaya lang, dito malinaw pa rin na ginagamit ka nitong vendors party list na to eh. Na-expose na ni Ted Filon yan, di ba? Na yung pinaka nominee nila hindi naman talaga vendor. 'Di ba dapat, although unwritten rule ba 'yon? Or kailangan talaga membro ka rin ng nasa rule ba 'yon? Let's say halimbawa, gagawa ako ng party list ng mga magsasaka. Dapat magsasaka ako. 'Di ba? Parang diyan na question si Mikey Arroyo nun eh. Yung naggumawa siya ng party list ng mga security guard, hindi naman siya security guard. 'Di ba? Dapat ganoon. Para talagang katulad ni halimbawa yung ini-endorse ni FLM. Mapunta nga tayo kay FLM. Si FLM, 'di ba, nagpapalabas siya na ini-endorse daw niya yung LPGMA party list. Ang kapal na mukha nun, min. Tignan nyo ha, papakita ko sa inyo yung katarantaduhan ni FLM. So ito yung unang sinabi, no? Notice to the public. LPGMA party list categorically denies any connection, kahit anong connection daw, to a certain individual known as Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos. The said individual is neither a member, officer, nor endorser of our party list. Any representations made by this person do not reflect our views in any way. We hope that any issue regarding the above-mentioned matter has been clarified. Thank you. Then ito, nagsalita si FLM. Bumanat si FLM. According to the representative, ay hindi Nakausap niya daw yung representative ng LPGMA. alam. Yung mga ganyang pangyayari. So, ay lumalabas po, ito po ay fake page. Oo, ay wag po kayo magpapaniwala diyan. yung official page daw ng LPGMA ay fake daw 'yon. 'Di ba? Kasi nakausap niya daw yung representative, sabi ni FLM. Mag-iingat ho kayo. Ako naman, kung nakakausap mo, edi sana paggawa mo na lang ng video or tawagan mo on the spot sa live mo. 'Di ba? Or i-video call mo sa live mo. Baka ma-scam na naman kayo. Kapakikita ko ho sa inyo. Ayan, para maliwanag tayo. Patingin muna ng mga tarpaulin at t-shirt.
Ayan, ilatag mo yan. Ito ho yung unang tarpaulin na dapat ay ilalatag natin. Yan. Ito. Ito po dapat. Yan yung unang tarpaulin. Pero sinabi ko ho kay Alan, Alan, walang personality yan. Ito yung bagong tarpaulin. At, kung wala ho tayong personalidad sa LPGMA, hindi ho ito papayagan mismo ng congressman na ako ang maging muka. Hindi daw papayagan. Kahit ako kaya kong gawin na ilipat ko yung mukha ko dyan eh. Kaya payagan ako o hindi. Kahit ako kaya kong magpaprint ng tarpaulin na nakasama ako dyan eh. Yan sa LPGMA na yan. Ayan yung bagong tarpaulin. Yan. So ito ho yung official natin tarp. Yan. Ito ho yung official natin tarpaulin. Yan. Nandyan ho yung mukha ko. Siningit yung mukha niya. FLM family na talagang atin ng LPGMA. Samantala, nilinaw ng LPGMA Party List na ang pag-endorso ni Francis Leo Marcos sa kanilang partido ay isang personal na hakbang, pribadong inisyatiba at bahagi ng kanyang karapatan sa freedom of speech. Inihayag ito ni LPGMA Party List matapos kumalat sa social media ang pahayag ni Francis Leo Marcos hinggil sa pagbibigay suporta at pag-endorso para sa kanilang partido. Nilinaw ng LPGMA Party List na ang mga pahayag at aktibidad ni Francis Leo Marcos ay ginawa ng walang koordinasyon o paunang pag-aproba mula sa LPGMA Party List at binigyang diin na hindi siya miyembro o opisyal ng kanilang partido. Layo ng paglilinaw na ito magbigay ng tamang konteksto ukol sa post at alisin ang anumang kalituhan kaugnay ng nasabing issue. Nilaglag siya ng ng LPGMA. Di ba? O next. Huwag kayong papaniwala dyan kay Norman Mangusin, Diyos ko. O next video tayo, next video. Ito ano ba tong pinagsasabi nito ni Sir? Sa isang taon, ang mga solo parent na babae, Ulitin natin i-refresh ko lang, ulitin natin. Yung sa umpisa. mga solo parent ng Pasig. Minsan, sa isang taon, ang mga solo parent na babae na nireregla pa, malinaw, nireregla pa, at nalulungkot, minsan sa isang taon, pwedeng sumiping ho sa akin. Yun nung interesado, magpalista na ho rito sa mesa sa gilid. Paano kami? Para sa mga solo Yes, nagigets ko na nagbibiro siya, no? Nagigets ko naman yun, pero hindi appropriate eh. Tsaka, ang talaga ng biro niya, ang parang hindi masikmura yung, hindi maganda. Attorney pa naman siya. Ay, sino ba yung yung nag-video si Attorney Ian Sia. Siya rin pala yung yung nagsasalita, attorney. Pasig Congressional Candidate Ian Sia, binahagi ang kanyang alok na siping. Attorney ka pa naman, pero hindi maganda. Lalo na dapat seryoso yan eh. Hindi, baka naman katulad na naman ito nung kay Willie. Yung kay Willie Rebillame, medyo tatanggapin ko pang biro yun eh. Yung bigyan ng jacket yan, 5,000. Pero yung ganito, hindi talaga siya maganda. Anong sabi ng mga comment ng mga tao? Joke ba yan? It's not funny. Wala po kayong respeto sa mga kababaihan. Oo nga, no? Di po nakakatuwang biro yan para sa isang kandidato. Ganon nyo po ba tingnan nyo mga single parent? Oo, hindi siya maganda. Hindi siya magandang biro. May mga panahon na tsaka parang ang tingin mo sa sarili mo, parang habulin ka ng mga babae. Yan ba ang tingin mo sa sarili mo? Hindi maganda kung ako ay taga Pasig, hindi ko iboboto to eh. Nakikita, diyan sa mga, tandaan nyo mga kababayan ko, sa mga simpleng mga banat na ganyan, makikita mo na yung personality ng tao eh. Makikita mo na talaga na hindi siya karapat-dapat sa posisyon. Mga maliliit na bagay na ganyan. Kasi, yung mga maliliit na bagay, yung mga pagbiro-biro na yan,
Yan yung nagre-represent sa pagkatao niya eh. Pwede kasing ang mga sasabihin niya na mga propaganda puro kaplastikan dahil nga eleksyon, di ba? Sa lahat ng kandidato, lahat ng pangako niyan, pwede kasing kaplastikan lang yon. Pero yung mga maliliit na sinasabing na ganyan, yung mga pabiro na ganyan, yan yung nagre-reflect sa pagkatao ng kandidato eh. Di ba parang katulad nung kay Sam Bersosa, no? Di ba merong nag-trending na video si Sam Bersosa na di umano daw pinagbantaan niya yung basher. Di ba? Kahit nasabihin mo na maghapon si Sam Bersosa nakangiti, tumutulong sa may hirap, bigla nakitaan siya nun na nagbanta sa basher. Parang nakakatabang na rin. Ibig sabihin, yun yung mga pagkatao nila na hindi nila mapigilan na lumalabas talaga. Oh, last issue. Ay, ano na ba to? Sige, dito na lang tayo sa parang shortcut. Ito, no, yung regarding sa coffee shop. Nag-viral ang isang coffee shop sa Taytay Rizal. Nag-viral ang isang coffee shop sa Taytay Rizal matapos silang tagtarin ng pambabatikos online ng isang grupo. Pero buwelta nila 4 na oras na natili ang grupo sa lugar kahit walang reservation. Tinanggayan ng araw nila ang ibang customer para lang ma-accommodate ang grupo. Nasa frontline... Parang napanood ko ito or nabasa ko ito sa post na itong grupo na to, nag-ano sila, parang sinalakay nila yung page na mag-write sila ng reviews na fake. 'Di ba? Yan si Brian Bast. Nag-backfire yung plano nila. Yan ang prayer meeting ng Christian organization na Purpose Venture Young Professionals sa The Fifth Cafe sa Taytay Rizal. Pero matapos yan, tinadtad ng grupo ng pambabatikos ang Facebook page ng cafe. Inirereklamo nilang 4,000 piso raw ang kanilang ginastos pero pangit ang naging customer service. May religious organization, no? Sabi ring hindi sinerve ng cafe ang kanilang last order. Libelous to. Dahil sa review bombing o pagputakti ng review, naglabas ng pahayag ang cafe. Paliwanag nila, isa lang silang maliit na establishmento na kaya lang mag-accommodate ng 18 tao. Mas maayos daw sana kung nagpa-reserve ang grupo lalo't 20 sila. Naging mapagbigay pa nga raw sila dahil pinayagan ng grupong manatili sa cafe sa loob ng higit 4 na oras. Grabe, no? Kinailangan nilang tanggihan ang iba pang customer nung araw na yon para lang ma-accommodate ang grupo. Patunay raw ang CCTV footage na sinerve nila ang lahat ng order. Paglilinaw nila, hindi nila pinaalis ang grupo. Dagdag pa ng cafe, hindi nila inakalang malaking grupo pala sila. Una raw kasi, 2 lang naman ang customer nila hanggang sa lumobo na. Nag-viral The aircon kasi. ang pahayag na yan ng The Fifth Cafe. Kaya lumutang na dati na rin ginawa yan ng grupo sa isa pang maliit na coffee shop. Kasalukuyan nang naka-deactivate ang Facebook page ng nasabing Christian group. Pero sa inilabas nilang pahayag, nagsorry sila sa coffee shop at sa community. Sinabi rin nilang magrerenta na ng lugar para sa mga susunod pang... Hindi, libelous yung sinabi nyo. Yung may mga lawyer dyan, ano nyo yan. Pagkakataon nyo na, na, yung mga walang record pa na lawyer dyan, i-represent nyo to. Libelous yung sinabi eh. May mga evidence. Christian group pa naman, ironic. Pinag-aaralan na ng coffee shop ang pagpapatupad ng staying hours. Katulad namin, small business lang. Tapos may maninira pa. Mahirap po tayong umangat eh. Nagbabalita mula sa frontline. Kung ako yun, didemanda ko yun. Diba? Minsan alam nyo, pati sa Starbucks, nakikita ko na yan. Ako guilty ako minsan na ginagawa kong opisina ng Starbucks. Pero kasi hindi rin maganda eh. Siguro maximum of, kung gagawin mong opisina, talaga ilulusot yung sarili Siguro ikaw lang mag-isa. Kasi minsan, pag may deadline ako, ang gagawin ko niyan, bibili ako ng pinakamurang kape. Yung maliit lang. Tapos, kasi doon sa loob ng Starbucks, tahimik. Hindi katulad sa food court, ang ingay. Sa Starbucks, medyo minimal, may noise man, pero minimal.
talagang makakapag-concentrate ako doon sa deadline ko, ano ko. Pero sometimes naiisip ko parang unfair din naman kasi doon sa establishment na ganun lang kamura yung binili ko. Pero at least ako, mag-isa lang ako. Hindi yung halagang 4,000, 4 na oras kang nakatambay kayo doon, naka-aircon kayo. Tapos nung napagsabihan kayo na overstaying na kayo, biglang bobombahin nyo ng negative review yung yung establishment na ginawa nyo na pala sa iba. Tapos Christian group pa kayo. Ano ba, man? Diba, baguhin naman natin yung attitude natin, nakakahiya. So anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna mapag-usapan natin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Bye-bye.